Ibadallah, mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, unang-una, pinapasalamatan natin si Allah ta'ala na pinagkalooban tayo ng oras na magbigay ng paalala sa bawat isa sa atin. At kabilang ito sa halaga na binigay sa atin ng Islam, ng relihiyon ng Islam. Na kaya nga binanggit sa isang hadis ng Rasulullah SAW na kanyang sinamay na ad-dinun nasiha. Ang relihiyon ng Islam ay pagpapaalala o ang relihiyon ng Islam ay pagpapayo. Kabilang to sa pinakapundasyon ng ating relihiyon at pundasyon ng ating pagkatao. Na kung saan yung relihiyon natin na umiikot dito ang ating pagkatao, kamakala Ibn Sirin, kahalintulad ni binanggit ni Muhammad Ibn Sirin, inna dinana huwa dimauna wa arwahana. Yung relihiyon daw natin, ito yung kaluluwa natin, at ito rin sabi yung dugo natin. Nangangahulugan lamang kung paano natin binibigyan ng halaga yung buhay natin sa mundo, kung paano natin binibigyan ng halaga yung pamumuhay natin sa mundo, ganito rin dapat mas pahalagahan natin yung relihiyon natin. Kaya higit sa lahat, pinapasalamatan natin si Allah Ta'ala na pinagkalooban tayo ng oras, ng panahon, na mag-ipon-ipon bilang pag-aalala sa Kanya. Alam ninyo, bihira lang sa Muslim community na magkaroon tayo ng mga mag-event ng kalintulad ng ganito. Lalong-lalo na dito sa Manila, na minorities lang tayo dito sa Manila, bihira lang sa mga Muslim mag-ipon-ipon na patungkol sa ganitong mga pagkakataon. Kaya dapat kunin natin ng mga, i-grab natin yung mga oportunidad, yung mga kalintulad ng mga ganito. At higit sa lahat, yung pag-held ng mga event ng mga organizer ay mahirap din actually maghanda ng mga ganito mga event. Hindi basta-basta. Kaya naway gamitin sila ng Allah Ta'ala sa kabutihan. At siguro si Allah Ta'ala, minsan kapag ninais siya ng kabutihan sa mga tao, sa mga alipin, kukuha siya at pipili siya sa mga tao na gagamitin sa kabutihan. Kaya nga sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas, ang pinakamainam sa mga tao, anfa'uhum linnas. Yung mga tao nagkakaroon ng pakinabang sa kanila. At pinakamainam sa lahat ng mga tao nagkakaroon ng pakinabang sa mga tao, yung mga taong tumutulong sa ating relihiyon. At kabilang dito siguro yung mga organization na naghahanda sila ng iba't ibang mga event, na mga seminar, na mga lecture na ginagamit sila ni Allah Ta'ala. Fala'alla Allah, siguro si Allah Ta'ala, yun din ang pinupunto niya sa kanyang ayah na sinabi ni Allah Ta'ala, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. Magkaroon ng grupo sa inyo ng mga tao, ng mga Muslim. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Na nag-uutos ng kabutihan at nagpipigil ng kasalanan. At siguro sila yung mga tao na pinili ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walidhalik, dahil dito, ito yung kagandahan ng relihiyon ng Islam na binigay sa atin ni Allah Ta'ala. Na pinangarap ng hindi Muslim, na pinangarap ng mga hindi Muslim na mapasa kanila ang relihiyon ni Allah Ta'ala sa kagandahan ng Islam. Kasi sinabi ni Allah Ta'ala, يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Ay يَمُنُّونَ عَلَيْكُمْ, nangangarap sila na sana naging Muslim sila. Nakita nila yung kagandahan ng relihiyon ng Islam. يَمُنُّونَ عَلَيْكُمْ أَنْ أَسْلَمُوا. Pero kung naging totoo lang man yung kanilang mga puso na nakikita nila kagandahan ng Islam, gagabayan sila ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya yung relihiyon natin, kumpletong relihiyon, nang walang pagkukulang. Kaya sabi ni Allah Ta'ala sa Quran, nung sa araw ng Arafah, na binanggit na yung Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na binaba ni Allah Ta'ala ang kanyang aya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-Islam dina. Sa araw na ito, sabi ni Allah Ta'ala, kinumpleto ko na sa inyo ang inyong relihiyon. At pinili sa atin ni Allah Ta'ala, tatanggapin lamang niya sa atin yung relihiyon ng Islam. Pero ang pinakamahalaga sa katuruan na binigay sa atin ng kahalagahan ng Islam, al-mas'alatul iqtida. Ito yung issue, yung case na kung saan sa pagsunod natin sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi lang basta-basta sabihin natin na kung saan sa pagitan ng pagiging Muslim mo, okay na yung pagkatao mo. Ang issue sa pagiging Muslim natin ay sa pagsunod natin sa salita ni Allah, sa Quran,
at sa pagsunod natin sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lian al-Quran, dahil kama ta'lamun kahalintulad ng alam ninyo, yung Quran, ito yung sisilbing kaluluwa ng isang tao. Na hindi pwedeng mabuhay yung isang tao ng walang kaluluwa. Kaya sabi ni Allah Ta'ala, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا. Ya Muhammad, pinagkalooban ka namin ng kaluluwa. Yadhkur, binanggit ng ulama ng tafsir, nang tinutukoy dito ni Allah Ta'ala ng kaluluwa yung Quran. Parang sinasabi ni Allah Ta'ala, Ya Muhammad, pinagkalooban ka namin ng kaluluwa ay ng Quran. Qala Imam Ibn Al-Qayyim, sabi na Ibn Al-Qayyim, binanggit ng Quran ni Allah Ta'ala na yung Quran ay kaluluwa. Ano yung pinakadahilan? Dahil ang tao nag-uumpisa yung kanyang buhay kapag nagkaroon na siya ng kaluluwa. At nawawala na yung kanyang buhay kapag wala na siyang kaluluwa. Wa kadhalika al-Quran. Ganito rin yung Quran. Nag-uumpisa yung halaga ng buhay mo, depende sa paghawak mo sa Quran. At nawawala ng halaga yung buhay mo sa dunya, depende sa paglayo mo sa Quran din ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika fi sunnati Rasulillah. Ganito rin yung panghawak natin sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga sabi ng hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum shay'ain. Meron akong iniwan na dalawang bagay sa inyo. La in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Na kapag pinanghawakan niyo yung dalawang bagay na to, hindi kayong maliligaw kahit kailan. Kitab Allah wa sunnati. Yung salita ni Allah ay ang Quran at ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kama ta'lamun, at alam ng bawat isa sa atin yung halaga ng Quran pati ng sunnah. At hindi naman talaga minsan nagiging issue sa atin na, at wala naman talaga ng isang Muslim na humihiwalay sa katuruan ng Islam. Yung totoo. Wala naman talaga, kahit tanangin mo ang bawat individual sa atin na sumusunod ka sa Quran tsaka sunnah, sabihin ng tao, oo. Pero ang pinakapunto sa issue dito ay ano yun? Ito yung sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, an-nujumu amanatun lis-sama. Yung bituin daw, sabi niya, sa kalangitan, yung bituin sa kalangitan, sabi niya, ay pinagkatiwala ni Allah Ta'ala sa kalangitan. Sabi niya, wa ana amanatun li ashabi. At sabi niya, ako, sabi ni Propeta Muhammad, ay ipinagkatiwala ako sa mga sahaba ko. Wa ashabi amanatun li ummati. At ang mga sahaba ko, sabi niya, ay amana ni Allah Ta'ala sa aking umma. Fa idza dhahabtu, kapag nawala na, sabi niya ako, at ashabi ma yu'adun. Darating sa mga sahaba ko yung mga babala na tinutukoy sa kanila ni Allah Ta'ala. At kapag nawala na, sabi niya, yung mga sahaba, ata ummati ma yu'adun. Darating na sa umma ko lahat ng mga fitna sa kanila. At ang pinakapunto dito, inna masdaral nurul ula, ang unang liwanag ng relihiyon natin nang galing kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At walang pagtatalo doon at lahat tayo naniniwala sa bagay na yon. Pero ang pinakapunto sa hadith, sabi ng Rasulullah, sabi niya, kapag nawala na, sabi niya ako, ata ashabi ma yu'adun. Darating sa mga sahaba yung babala na sinasabi sa kanila. Ang tinutukoy dito, dahil sa tuwing lumalayo ang tao sa unang liwanag, mas dumidilim yung kanyang paningin. Kadhalika fi sunnati Rasulillah. Ganito rin sa Rasulullah. Kapag ang isang tao lumalayo sa katuruan ng Rasulullah, mas dumidilim yung kanyang pamumuhay sa dunya. At sabi ng Rasulullah sallam, wa ashabi amanatun li ummati. At sabi niya, yung mga sahaba ko, sabi niya, ay amana ni Allah Ta'ala sa aking umma. Kapag nawala na, sabi niya, yung mga sahaba ko, darating sa tao, sa umma na ito, ang iba't iba mga fitna sa kanila. Dahil ang mga sahaba, sila yung unang pinagkatiwalaan ng liwanag ng Islam. So kapag lumalayo ang mga tao sa katuruan ng mga sahaba, sa liwanag ng katuruan ng mga sahaba, mas nagkakaroon ng kadiliman sa buhay ng isang tao dahil lumalayo sila sa katuruan ng pagiging modelo ng mga sahaba radhiyallahu anhum. Kaya ang pinakapunto dito, sabi ng Allah Ta'ala, fabihudahu muqtadi. Sa pamagitan ng gabay ng mga nauna sa inyo, ay dapat sumunod kayo sa yapak nila. Sa pagitan ng gabay ng mga sahaba, ay dapat sila lamang ang tingalain ninyo. Sa pagitan ng pagkilala ninyo sa mga sahaba, sila lamang din ang pagiging modelo sa buhay ninyo. Yun ang binigay ng liwanag, ng pagkapaliwanag sa atin ng relihiyon ng Islam. Walianna, dahil ang isang tao sa tuwing lumalayo siya sa katuruan ng mga sahaba, ng mga relihiyon ng Islam na mga nauna, sabi ni Imam Malik rahimahullah,
lan tusliha akhiru hadhihi al-umma. Dahil kahit kailan yung umma na ito, sa huling-huli, kahit kailan hindi sila magagabayan. Hatta tasliha awwaluha. Hanggang sa hindi magabayan yung mga naunang umma. Ano ang pinakapunto dito sa sinasabi ni Imam Malik? Yung umma na ito sa kasalukuyan, hindi sila magagabayan sa totoong relihiyon ng Islam. Hanggang sa hindi sila sumunod sa yapak ng mga naunang mga tao. At ang tinutukoy ng mga naunang mga tao doon, yung mga sahaba radiyallahu anhum. Kama yaqul, kahalintulad ng sinasabi ng mga ulama, lianna sahaba, dahil yung mga sahaba, atharan nasi quluban, sila yung pinakadalisay na puso na sumusunod sa Islam. At sila yung pinakadalisay na pag-iisip na kung saan na marunong sumunod sa Islam. At ang pinakamatinding fitna ng isang tao na kung saan kapag lumalayo yung mga tao ngayon sa katuruan ng mga nauna na mga sahaba, yung fitna na maling paniniwala. At higit sa lahat yung fitna ng ideolohiya na ina-adapt ng mga henerasyon ngayon. Pinakamatinding fitna na kung saan na dumating sa umma na to ngayon, na sa tuwing lumalayo sila sa katuruan ng mga sahaba, ito yung fitna na maling paniniwala at fitna na maling ideolohiya na kinuha ng mga tao sa panahon ngayon. Sa paanong paraan at ano yung nangyari at naging resulta? Makikita natin lahat ng kamusliman ngayon, illa man rahima rabbuna, maliban na lamang sa ginabayan ni Allah Ta'ala, ang nagiging modelo sa kanilang mga buhay ngayon ay hindi na ng mga tao na kung saan sila yung ginabayan sa Islam. Sila yung mga taong makikita nila sa mga social media na kung saan kapag artista, ito yung susunod nila. Nagiging modelo nila sa pagiging kababaihan nila kapag artista yung nakikita nila. Nagiging modelo sa kanilang paniniwala kung ano yung nakikita at paniniwalaan ng mga tao ng karamihan sa kanila. At na nagiging modelo sa kanilang pag-iisip kung ano yung nakikita nila na kung saan nababagay sa kanilang pag-iisip. So, fatab'udul umma, dito nag-uumpisa yung paglayo ng mga tao sa pagiging modelo ng mga sahaba sa kanila, radiyallahu anhum. Fatubtala hadhil umma, at magkakaroon ng fitna sa lahat ng mga tao ngayon sa tuwing lumalayo sila sa iba't ibang mga nakikita nilang modelo sa mga sahaba, radiyallahu anhum. Okay. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala, kanyang binigyan ng paglilinaw sa lahat ng mga Muslim na dapat sumunod sila sa mga katuruan at pagiging modelo ng mga sahaba. Sabi ng Allah Ta'ala, laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara. Katotohanan, yung mga sahaba radiyallahu anhum ay sila ay nag-witness si Allah Ta'ala ng pagiging mabuti at pagiging totoong Muslim nila. At dapat sumunod tayo sa pagiging Muslim at pagiging modelo nila, at pagiging modelo nila ay dapat sundin natin na bilang mga Muslim tayo. Kabilang sa mga fitna na kung saan ang mga Muslim ngayon ay kanilang ginagawa ay nagiging modelo sa kanila. Halimbawa ng fitna ngayon ay sa kanilang mga fitna na kung saan ina-adapt sa kanilang mga pagkatao ng pagiging Muslim. Ang fitna halimbawa ng mga fitna ng mga generation na sa ngayon ay fitna ng pagkakaroon ng relasyon ng mga haram. Ano ang pinakapunto at pinakapunot dulo nito? Kung bakit nai-engage lahat ng umma sa panahon ngayon sa haram ng mga relasyon? Kasi nakikita nila sa pinapanood nila ng mga k-drama, ng mga pag-ibig ng mga haram, hanggang sa naging modelo ng utak nila na susundin nila yung mga bagay na yon. Kung nakita sana nila yung pamantayan sa pagkakaroon ng pagsunod nila sa relihiyon ng Islam, na yun naging modelo sa kanila, hindi sana sila gagawa ng mga hinaram ng Allah Ta'ala sa mga fitna. Walakin ubtuliya. Pero yun naging fitna sa kanila dahil sa pagtingin at pakikinig nila sa iba't ibang mga larangan ng mga haram, ng mga hindi Muslim. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Hindi kayo sasang-ayunan ng mga Hudyo, pati ng mga Nasrani, ng mga Kristiyano, hanggang sa hindi kayo sumunod at sa yapak ng mga Kristiyano at mga Hudyo. At ang unang pamantayan ng gagawin ng mga Nasrani, pati ng mga Hudyo sa atin, hindi sa pagitan ng pipilitin kayo sumunod sa mga yapak nila, kundi sa pagitan ng ituhulog sa pag-iisip at paniniwala natin na sila yung magiging modelo natin at sa pagitan ng relihiyon natin. Fatarannas, kaya dito makikita mo yung fitna ng umma sa lahat ng mga henerasyon sa panahon ngayon. Ang ginagawa nila, nagiging modelo sa pag-ibig nila kapag artista sila. Tignan ninyo na lang, kapag yung nag-break yung artista si Daniel Padilla pati si Katniel, makikita mo lahat ng umma nagkuraon ng pamantayan sa pag-iisip nila na kahit 11 years kayo, maghihiwalay kayo. Naging pamantayan sa pagkakaroon ng zina, na halal sa kanila yung artista, pero pagdating sa pag-aasawa, naging haram sa kanila. Annal mas'alatul iqtida. Dahil ang pamantayan sa pagkakaroon ng pagsunod, ano yung unang dahilan? Dahil iniwan nila yung katuruan ng mga sahabay naging modelo sa paningin nila sa pagitan ng Quran pati ng mga sunnah. Kadhalikal insan,
Ganito rin yung nangyari sa panahon ngayon na kung saan nung lumayo yung mga tao sa pagitan ng pagiging modelo ng mga sahaba, umabot sa punto na ang kanilang pamantayan sa kanilang pagkatao na kung saan dapat magkaroon sila ng kalayaan sa kanilang mga sarili, na dapat hindi sila pakialam kasi meron na silang karapatan. Umabot sa punto sa umma na to ngayon ng isang bata o lumalaban sa kanyang magulang kasi meron na siyang karapatan. Umabot sa punto ng kababaihan ngayon na dapat tanggalin nila ang kanilang hijab kasi yun yung kalayaan nila. Ano ang pinakapunto? Kasi nakita nila ang kanilang nagiging modelo yung mga Nasrani pati Yahud at ginilid nila yung relihiyon ng Islam sa kanilang mga sarili kaya nangyari nahulog sila sa fitna na hindi nila namamalayan. Walidhalika binanggit ni Said al-Khudri radiyallahu anhu sa isang hadis na binanggit ni Imam Muslim, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satakunu fitnatan. Magkakaroon ng fitna sa umma na ito, kakitain minal layl, kahalintulad ng gabi, na kapag dumating sa inyo yung oras ng Maghrib, wala sa inyo makakatakas kung di kayo ay mababalutan ng kadiliman. Kadhalika al-fitna, ganun magkakaroon sa inyo sa fitna sa huling panahon na walang makakatakas sa inyo kahit sino kapag dumating na yung fitna. Kaya sabi sa hadis ng Rasulullah, al-qaidu fiha khairun min al-mashi. Yung isang taong nakaupo, sabi niya, mas less yung fitna niya kaysa sa isang taong naglalakad. Ano ang pinakapunto dito? Yung isang taong nakahiga nga, matindi na yung fitna sa kanya sa tindi ng fitna sa social media. Paano kaya kapag yung social media naglalakad kasi nakikita mo na nangyayari sa pagitan ng mata mo? Mas matindi yung fitna, sabi niya sa Yawmul Qiyamah, paparating ng Yawmul Qiyamah, at ang pinakamatindi dito at ang pinaka-foundasyon ng fitna na nangyari sa mga Muslim nung iniwan nila yung katuruan ng Islam ng pagiging modelo ng mga sahaba sa kanila. Fagtuliya, ang nangyari sa henerasyon ngayon, ang naging modelo sa kanila, yung modelo ng Western. Yung modelo ng Western na kapag ano yung tinuturo sa umma ngayon na mga Western, na mga sinasabi nila na mga nanggaling sa Europe, nanggaling sa Amerika, ganun kinukuha nila, hindi nila namamalayan yung ina-adapt nila sa buhay nila sa pagitan ng kung anong ginagawa ng mga haram. Kung ano yung ginagawa ng mga haram. Kaya makikita mo, pagdating sa mga larangan ng mga sinasabi nila ng mga K-drama, mangunguna yung mga Muslim. Makikita mo kung ano yung sinasabi na patungkol sa mga music, mangunguna yung mga Muslim. Makikita mo patungkol sa zina, kinikilig yung mga Muslim. Pagdating sa zina, kinikilig sila. Pero pag patungkol sa nikah, na patungkol sa reliyon, nagiging maarte sila. Innaha ibtila'ul uqul. Walidhalika summa wa min thammatil fitan. At kabilang sa mga fitna na nangyari sa ummah sa lahat ng mga muslimat, annaha khalqul hijab aw at-ta'arrid fi hadhihi. Yung nagkakaroon sila ng sinasabi nilang kalayaan sa kanilang mga sarili na dapat hindi sila pakialaman ng relihiyon kahit magtanggal sila ng mga hijab. Hindi dapat sila pakialaman ng mga magulang nila kahit anong gawin nila kasi karapatan nila sa kanilang sarili at ang relihiyon naging option lamang sa kanila. Walidhalika, Allah subhanahu wa ta'ala aqaba Adam alayhi salatu wassalam. Binigyan ng kaparusahan ni Allah Ta'ala si Adam, pati si Hawa. Ano yung ginawa nila? Nung kumain sila ng haram sa pagsubok sa kanila ni Allah Ta'ala sa paraiso, nung kumain sila ng haram, ja'alallahu Ta'ala iqaban lahum, ang ginawa ni Allah Ta'ala ng parusa sa kanila at ta'arri, yung paghubad at pagtanggal ng saplot ni Adam pati ni Hawa. Ginawang parusa ni Allah Ta'ala sa kanila. Yaqulu subhana, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa kanila, وَطَفِقَ يَقْسِفَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. Nagtanggal sila, naghanap sila ng magko-cover nila sa Jannah nung natanggal ang kanilang mga saplot. Ang ginawa ng mga tao ngayon, yung parusa ni Allah Ta'ala kay Hawa pati kay Adam ng pagtanggal ng saplot, ginawa ng mga tao ngayon magsilbing modelo kung sino yung nasa pumasok sa pageant na yan, siya yung maging modelo, siya yung pinakamaganda. Kung sino yung magtanggal ng hijab sa kababaihan, dapat pakita mo yung kagandahan mo kasi ikaw yung magiging modelo. Ja'alul mustalahiyat, ginawa ng mga tao ngayon technical definition ng paggaya sa mga kuffar, siya yung maging silbing relihiyon ng mga Muslim ngayon. Ja'alu adu Allah, ginawa ng mga Muslim ngayon na mga kalaban ng Islam naging modelo sa kanila. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Huwag ninyong gagawing kaibigan ng kalaban ng Islam ng mga Nasrani pati Yahud. Hindi lang ginawang kaibigan ng Muslim, ginawa pa na sila yung nagtatarbiya sa Muslim, na ginawang sila yung tagapagbigay ng modelo sa lahat ng umma ng Islam. Wa min thamma aidan wa min nataiji, kabilang sa mga naging fitna sa panahon ngayon, annal insan, ng isang mga kababaihan pati ang kalalakihan ngayon, yani ukhrija minhumun haya, tinanggal sa kanila yung kahihiyan na dapat meron sila, mga modesty na meron sa kanila. Ja'aluha hadaratan wa taqadduman,
Ginawa ng mga tao, ng mga Muslim, ginawa na ito yung nagiging model sa kanila na dapat tularan nila. Na tinanggal ang kahihiyan sa mga kababaihan ngayon na dapat pumasok ka sa haram kasi kapag wala kang girlfriend, ibig sabihin hindi ka lalaki. Kapag wala kang boyfriend, hindi ka babae. Ja'aluha mustalahiyat. Ginawa ng definition ng kababaihan sa pagitan ng pagpasok ng kababaihan sa haram. Na kapag pumasok ka sa haram, ikaw yung nasa tama. Kapag umiwas ka sa mali, ikaw yung nasa kamalian. Walidhalika Allah subhanahu wa ta'ala, lamma arsala, nung dumating si Abu Sufyan radiyallahu anhu kay Heraclius, ng hari ng Roman Empire. Nung sinabi sa kanya ni Heraclius, sabi niya, "Madha ya'murukum?" Anong ipinag-utos sa inyo ng propeta na dumating sa inyo dun sa Makkah? Sabi niya, "Ya'muruna an na'budallah." Sambahin namin si Allah. "Wa nuqimus sala, wa nu'tiyaz zakat." Kami ay maniwala sa tauhid ni Allah. Magsala kami, magzakat kami. Anong sabi pa niya? At sabi niya, pangalagaan namin yung modesty namin at alagaan namin yung pagkataonan, huwag na huwag kami mapasok sa may pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ala lil insani fitratan. Pinagkalooban tayo ng fitra na siya'y magpoprotekta sa ating pagkatao para hindi ka gumawa ng haram. At ang pinaka-proteksyon ng isang tao para hindi siya mahulog ng aram, khalaqallahu tabarak wa ta'ala al-haya. Nilikha ni Allah ta'ala yung kahihiyan sa isang tao na parang hiya na yun, hindi siya gumawa ng isang haram. Lianna al-haya, kaya nga sabi ng hadis ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal haya'a la ya'ti illa bi khairin. Yung hiya, hindi siya mag-uutos maliban na lamang sa kabutihan. Dahil ang hiya ng isang tao, ito yung magsilbing protection sa kanya mula sa paggawa ng haram. Lidhalika Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala, nung sinabi ni Allah ta'ala sa Quran, "Ya ayyuhalladhina amanu, la takunu kalladhina adaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu." O kayong mga Muslim, huwag na huwag ninyong kukutyain si Musa alayhisalam kahalin tulad ng pagkutya ng mga Banu Israel sa kanya. Anong ginawa ng mga Banu Israel sa kanya? Sabi ni mga Banu Israel, si Musa alayhisalatu wassalam, kung bakit mahaba yung kanyang kasuotan, o ang kababaihan bakit nakahijab kasi meron sakit yan. Merong galis yan. Meron hindi maganda katawan yan. Ganun ang sinabi nila kay Musa alayhisalatu wassalam kasi tinatakpan niya yung kanyang aura. Para i-justify yung kabutihan na yun, na mali yun na pamamaraan sa isang tao, o para i-justify sa inyo ng isang makasalanan na dapat tanggalin mo yung hijab, sasabihin nila, hindi ka ba naiinitan? Hindi ba meron kang tinatago na mga sakit sa katawan mo? Ganun ang sinabi nila kay Musa alayhisalatu wassalam. Falamma, nung naligo si Musa alayhisalatu wassalam, dun sa ilog ng Nile, ang ginawa niya, taggal siya ng damit sa kataasang parte ng kanyang katawan at nilagay niya sa bato. Ang ginawa ng bato na yun, tumakbo yung bato na yun at pumunta sa mga grupo ng mga Banu Israel. Hinabol ni Musa alayhisalatu wassalam yun. At nung nahabol niya, kinuha niya yung tungkod at hinahampas niya sa bato hanggang nasira yung bato. At nakita ng mga tao na wala naman palang sakit si Musa alayhisalam sa kanyang katawan. Wala naman pala siyang galis. Kung maganda naman pala yung katawan niya. Pero alam niyo ang pinakapunto? Ang pinakapunto dito, binago ni Allah Ta'ala yung takbo ng mundo. Pinatakbo niya yung bato ng walang paa, ng walang buhay. Pinabinago ni Allah Ta'ala yung takbo ng mundo, hindi lang pwede mabago ang takbo ng paniniwala ng tao na dapat takpan niya yung kanyang mga aura sa lahat ng mga tao. Walidhalika ja'atil mu'jizat, dumating lahat ng mga miracles sa lahat ng mga propeta, kay Shu'aib alayhisalam, kay Isa alayhisalam, kay Musa alayhisalam, ang pinakapunto ng mga mu'jizat sa lahat ng mga propeta, mabago na yung takbo ng mundo. Hindi lang pwede mabago yung fitra ng nature ng mga tao na marunong sila kumilala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede naman sabihin ni Musa alayhisalam, sige magtatanggal ako ng damit, tignan ninyo, wala akong sakit sa katawan ko. Pwede naman sabihin ng kababaihan, magtatanggal ako ng hijab, tignan mo, pwede mo tignan yung aura ko, wala akong sakit. Walakin ja'alallah, bilang maproteksyonan ni Allah Ta'ala yung haya, yung modesty ng kababaihan, pati yung relihiyon ng kababaihan, hindi sinabi ng Allah Ta'ala, tanggalin yung hijab ninyo, pati yung katawan ninyo para ipakita nyo sa tao nang wala kayong sakit. Ang ginawa ni Allah Ta'ala, binago niya yung takbo ng mundo para i-justify sa mga tao na siya mismo ang guprotekta sa batas ng Allah Ta'ala para sabihin sa mga tao na ito yung bagay na kung saan na dapat ninyong protektahan ang relihiyon ninyo, kaya kung baguhin yung takbo ng dunya. Walidhalika, yaqulu qawmu Lut alayhi salatu wassalam, min a'zamil fitan ma yakun, kabilang sa mga fitna na kung saan nahulog sa umma na ito, yung sinasabi nila ng pagsunod sa haram, at sa pagitan ng pagsunod nila sa haram ng paniniwala, yung haram na pwede nilang gawin sa pagitan ng kalayaan nila. Yaqulu qawmu Lut, sabi ng mga tao ni Lut alayhi salatu wassalam,
Nung sinabi ni Lut alayhi salatu wassalam sa kanyang mga tao, "Ata'tu wa ta'tuna fi nadikumul munkar." O kayong mga kalalakihan, wala na ba kayong hiya? Nang ginagawa ninyo nakikipagtalik sa lalaki, kapwa lalaki sa kalagitnaan ng daan, hindi ba mayroon yan sa panahon ngayon ng mga LGBT? At hindi lang yung pati ang kababaihan ng kapwa kababaihan, ginagawa rin nila ng opposite gender. Ng same gender ang ginagawa nila. Tapos ang ginajustify nila yung kasalanan na yun sa pagitan ng kalayaan nila. Anong sabi ni Lut alayhi salatu wassalam? "Wata'tuna fi nadikumul munkar." At ginagawa kayo ng kalaswaan sa harap ng mga tao sa kalagitnaan ng daan. Wala na ba kayong hiya? Nung tinanggal sa kanila yung kahihiyan sa kanila, gumawa na sila ng haram. Walidhalika, anong sabi ng mga tao ni Lut alayhi salatu wassalam? Sinabi nila kay Lut na sinabi ng Allah Ta'ala, "Akhriju ala Luti min qaryatikum innahum unasum mutatahirin." Alisin ninyo si Lut sa lugar natin kasi si Lut nagmamalinis sila. Pinapahiya nila si Lut, nagmamalinis daw samantalang kahihiyan na sa kanila. Hindi ba ganun ang ginagawa ng ngayon? Na para gumawa sila ng kasalanan, i-justify nila yung kasalanan na kalayaan ko to, nagmamalinis ka. Hindi ba ginagawa ng mga tao ngayon yon na kung saan hayaan mo kung magtanggal ako ng hijab, kalayaan ko to, huwag ka na mga ilam kasi ang relihiyon mo sa iyo lang yan at ang relihiyon ko sa akin lang yan. Ja'aluha kanunan wa syar'an. Ginawa nila sa mga tao ngayon, ginawa nilang batas ang kanilang paggawa ng kasalanan. Walidhalika, dahil dito si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya sana paparusahan yung mga naunang nasyon kapag gumawa lang sila ng kasalanan. Bagkus ang kasalanan pwede pang mabago ng tao kapag siya ay nagbago. Pero alam niyo ang pinakadahilan kung bakit pinarusahan ng Allah ta'ala yung mga naunang nasyon, yung gumawa sila ng kasalanan tapos yung kasalanan ginastify nila at ginawa nilang pamantayan ng buhay nila at ginawa nilang buhay at ginawa nilang batas sa buhay nila yung paggawa ng kasalanan. Yaqul, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol kay Shuaib alayhi salatu wassalam, nung gumagawa sila ng katarantaduhan sa mga tao, ng kalokohan sa mga tao, ng kalokohan sa mga tao na kapag sila ay nagbi-business sila, nanloloko sila sa mga tao. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ng tao ni Lut, ni kaum ni Shuaib alayhi salatu wassalam, "Ya Shuaib, Ya Shuaib, asalatuka ta'muruka an natruka ma yabudu abauna wa an naf'ala fi amwalina ma nasha." Ya Shuaib, dahil ba nagsasala ka na? Uutusan mo na kami magsala rin? Ya Shuaib, dahil ba sinasamba mo yung Panginoon mo? Uutusan mo na rin kami sambahin yung Panginoon mo? Anong pang sabi nila? Wa an naf'ala fi amwalina ma nasha. Hayaan mo na lang kami, Ya Shuaib, sa business namin. Hayaan ka rin namin sa relihiyon mo. Wa yuridun, ang gusto nila, wag natin pakialaman yung mga taong gumagawa ng kasalanan sa kasalanan nila kasi buhay nila yan. Ginajustify nilang kasalanan sa pagitan ng huwag kang mangialam sa kanila. Hindi ba nangyayari sa panahon ng ngayon yan? Umabot sa punto pati mga kabataan kapag gumagawa ng zina, sabihin kalayaan nila yan. Umaabot sa punto na sa panahon ngayon kapag gumagawa ng mga haram yung mga tao, sabihin nila, ito yung karapatan nila. At ang pinakadahilan kung bakit ginagawa ng mga tao to, li'annaha mas'alatul iqtida. Dahil yung pagsunod nila sa mga kuffar na ginagawa nilang modelo sa kanilang paniniwala, ja'alu dinan, ginawa nilang relihiyon ng Islam sa masjid lang, hindi pwedeng lumabas. Kapag relihiyoso ka sa masjid ka lang, huwag kang mangialam sa buhay namin kasi hanggang dyan ka lang. Walidhalika Allah subhanahu tabarak wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala, azzama as-sahaba. Binigyan niya ng kahalagahan ng mga sahaba radiyallahu anhum sa pagitan ng dapat sumunod at maging modelo lamang sila sa atin. Fala taltafit, huwag tayong lilingon kahit kanino kasi hindi naman talaga ang syaitan uutusan ka gumawa ng haram at sasabihin kapag hindi mo ginawa yan papatayin kita. La, kalawahasya. Ang gagawin ng syaitan sa atin ay papatingin sa iyo lahat ng mga modelo, ipaparinig sa iyo lahat ng mga kuffar na mga nasara. Ang gagawing modelo sa pagitan ng pagtingin mo at susundin mo sila na hindi mo namamalayan. Kaya sabi ng Allah Ta'ala, "Walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Hindi masatisfy sa inyo mga Hudyo, pati mga Nasrani, hanggang sa hindi kayo sumunod sa mga yapak nila. لأن هنا مسألة الاقتداء ولذلك الله سبحانه تبارك وتعالى si Allah subhanahu wa ta'ala lama yuhadhiruna kapag binigyan tayo ng babala la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum awliya, huwag niyong kakaibiganin, mahalin ang mga kalaban ng Islam. Hindi ibig sabihin pagmamahal sa pagitan ng puso lang, kung hindi gagawin ninyo siyang modelo sa pag-iisip ninyo na susundin yung yapak ng pag-iisip ng buhay ninyo. Alam ninyo, ang pinakamatinding fitna rin sa panahon ngayon, yung fitna na kung saan ang isang tao na kung saan iniisip niya sa kanyang sarili, may kalayaan siya mamili ng kanyang relihiyon at karapatan. Innaha ibtilaun liberaliyah. Itong pag-iisip na to, pag-iisip ng liberalism, ng liberated na mga tao.
Sila yung mga liberated na mga tao, inadapt nila ang prinsipyo na ito na kung saan sinasabi nila na may kalayaan sila mamili ng relihiyon nila. May kalayaan sila gumawa ng haram sa kanilang mga sarili. May kalayaan sila na mag-iwan ng sala at sa pagitan ng tinuro sa kanilang mga western education na kung saan ng secularism dapat ang relihiyon mo, option lang sa'yo. Hindi mo pwede ipagpilit sa pag-iisip na magsala ka. Hindi mo pwede ipagpilit sa sarili mo, gawin mo ang relihiyon mo. Inna fitnatun khatiratun jiddan. Ito ang pinakamatinding fitna na tumama sa umma ngayon. Na kung saan sa pagitan ng iniwan nila ang pinakapundasyon ng pagsunod nila sa umma ng mga nauna, ng mga sahaba, ang nangyari, binigyan sila ng pagsubok ng Allah Ta'ala. Inna din al-Islam, yung relihiyon ng Islam, inna dinun matinun yahfaduha Allah. Yung relihiyon ng Islam ay relihiyon na poprotektahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi kailangan ni Allah Ta'ala protektahan ng mga Muslim ang relihiyon ng Islam dahil si Allah Ta'ala mismo ang nagprotekta dito. Pero ang kailangan protektahan ng mga Muslim yung relihiyon ng Islam sa kanilang mga sarili. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala, si Allah Subhanahu wa Ta'ala azzamus sahaba. Dinakila niya yung mga sahaba radiyallahu anhum liyaj'aluhum qudwatan hasanatan li ummatil Islam, upang magsilbing modelo sila sa mga Muslim. Kullama tajhalul insan, kaya kapag nagkaroon ng pagiging ignorante ang mga Muslim sa pagsunod sa mga sahaba at sa pagkilala sa mga sahaba, andun yung level ng pagiging ignorante nila sa mga sahaba, nakadepende ang pagkaligaw nila sa relihiyon ng Islam. Nangangahulugan lamang na ibig sabihin, ang paggabay ng isang tao sa relihiyon ng Islam ay nakadepende unang-una sa pagkilala nila sa mga nagdadala ng Islam. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala, yubayyin lana, nililinaw sa atin na yung relihiyon ng Islam ay nakatayo. Pero ang sisirain sa atin ng mga kalaban ng Islam, yung nagdadala ng relihiyon ng Islam. At sila yung mga sahaba radiyallahu anhum. At makikita natin yung fitna sa lahat ng umma ngayon. Sa lahat ng mga Muslim, pati ng mga Muslima, na halos sila ay hindi nila kilala yung mga sahaba. At ang pagiging ignorante ng mga tao sa mga sahaba ngayon, tumutukoy yun sa tindi ng fitna na pagsunod nila sa pagiging modelo ng mga Nasrani, ng mga Kristiyano, pati mga Hudyo. Dahil mas marami pa silang kilala ng mga modelo ng mga Kristiyano, pati mga Hudyo, kaysa pagkilala nila sa mga sahaba. Nangangahulugan ng pagkilala nila sa mga Nasrani, pati mga Hudyo, tumutukoy yun sa pagkaligaw ng mga umma na ito sa kanilang mga sariling relihiyon. Wallahu Subhanahu wa Tabarak wa Ta'ala, si Allah Subhanahu wa Ta'ala, lamma yu'azzimu al-insan, kapag binibigyan niya ng halaga yung pagsunod sa isang tao, nangangahulugan lamang kasi ang relihiyon ng Islam ay pinapangalagaan ng tao na ginamit siya ng Allah Subhanahu Tabarak wa Ta'ala. Walidhalika, dahil dito ang pinakapamantayan na dapat sundin natin ang unang-una, ang makilala natin yung mga sahaba radiyallahu anhum. Dahil ang pagiging ignorante ng Muslim sa mga sahaba, tumutukoy yan sa pagiging ignorante niya sa kanyang relihiyon. Al-amru al-thani, ikalawa na dapat gagawin nating modelo sa buhay natin yung mga sahaba radiyallahu anhum. Dahil ang pagsunod natin sa kanilang pagyapak sa buhay nilang ng relihiyon ng Islam sa kanila, tumutukoy yun sa pagitan ng pagsunod natin sa gabay ng relihiyon ng Islam. At ang pagkawala at pagiging ignorante ng isang Muslim sa pagkilala sa mga yapak na mga sahaba, tumutukoy yun sa fitna na sumusunod sila sa mga Yahudi pati mga Nasrala. Laysa amran, hindi yung bagay na diretsyo ng pagkaligaw ng mga Muslim at sa pagitan ng ignorante ka aaminin mo sa sarili mo. Bagko sa pagitan ng brainwash na ibubigay sa atin ng mga Nasrani pati ng mga Yahudi na hindi natin mamamalayan. Walidhalika Allah Subhanahu Tabarak wa Ta'ala, kanyang sinabi sa Quran na fabihudahu muqtadi, at sa pagitan ng gabay ng mga nauna sa atin ay dapat panghawakan natin ang katuruan nila. At sa pagitan ng mga gabay ng mga tao na mga nauna sa atin, panghawakan natin ang sinuturo sa atin at sa pagitan ng katuruan na binigay sa atin. Yaqulu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, sabi ni Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Kung meron kayong kukunin na modelo sa buhay ninyo, ay dapat kunin yung modelo yung mga tao naunang namatay na. Sino yon? Yung mga sahaba radiyallahu anhum. Sila yung dapat magsilbing modelo sa lahat ng umma ng Islam. At kapag nakikita natin sa henerasyon ngayon na ang nagiging modelo sa kanilang pagtingin, sa kanilang paniniwala, sa kanilang pag-iisip, na ang nagiging modelo ngayon ang mga artista ngayon, nagiging modelo ngayon kung sino naging professional ngayon, at nawala sa kanila yung markazul ilm, ang pundasyon ng paniniwala na ang kaalaman dapat nag-uumpisa sa masjid, na ang respeto ng kaalaman dapat nag-uumpisa sa ulama. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilang babala sa lahat ng umma, la yantazi'anna Allahu tabarak wa ta'ala al-ilm.
aalisin ni Allah Ta'ala yung kaalaman ng Islam sa inyo. Walaysa bikabdatil ulama, hindi sa pagitan na mamamatay yung ulama. Kung hindi, sa pagitan ng pag-alis na hindi kayo marunong makinig na sa mga ulama. Ang magagawin ninyo, maliligaw kayo sa pagitan na kahit may ulama na, sisiraan ninyo yung mga ulama. Ang mangyayari, maliligaw kayo kahit may ulama na, ay hindi na kayo makikinig sa kanila. Ano ang susundin ng mga tao sa Yawmul Qiyamah at maliligaw sila? Ano mangyayari doon? Annahum yattakhiduna an-nasa ru'asahum juhala. Ang gagawin ninyo kung sino yung famous sa social media, siya yung susundin ninyo. At sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayastaftun, hihingi kayo ng mga fatwa patungkol sa Islam sa mga famous sa social media. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayaftun, bibigyan kayo ng kaalaman sa Islam. Fadallu faadallu wa adall, at maliligaw sila at maliligaw kayo. Ano ang pinakadahilan? Lianna an-nas qad mata fi qulubihim ta'ziman lil ilm. Dahil sa mga umma ngayon, namatay sa kanilang mga puso pagrespeto sa mga tao may kaalaman. Namatay sa umma ngayon yung pagdakila nila sa kaalaman sa relihiyon ng Islam. Ang ginagawa nila kung sino ang famous sa social media, yun ang susundin nila. Ginawa nila kung sino ang maganda sa pandinig sa feelings nila, yun ang relihiyon nila. Ja'aluha, ginagawa nila ang kaalaman ngayon, pati ang mga taong pakikinggan nila, ginawa nilang pagkain na kung saan yung masarap, yun lang ang katanggapin nila. Nalimutan nila ang kaalaman ay parang gamot yan. Hindi lahat ng gamot ay nakadepende sa panlasa mo, yun ang titikman mo. Ang kaalaman sa Islam, kahit masakit yan, ay parang gamot yan. Kung ikinabubuti, dapat kainin mo. Kung mahalaga para sa relihiyon mo, ay dapat tanggapin mo. Hakadha kanal ilm. Ganyan yung pundasyon ng kaalaman, ta'ziman lil ilm. Kapag nakita natin yung umma na to ay lumalayo na sa pagmamahal sa masjid, kapag nakita natin yung umma na ito lumalayo na sa pagrespeto sa ulama, na kapag nakita niyo yung umma at henerasyon ngayon, nawawala na ang pagiging modelo sa mga sahaba, hadha min alamatid dalal. Ito yung tanda ng pagkaligaw ng umma na ito, kahit ano pang kasuotan nila, kahit ano pang sabihin nila ng magandang kanilang kasuotan sa pagitan ng relihiyon ng Islam. Li'anna al-mas'ala mas'alatul iqtida. Dahil ang gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagitan ng pagsunod sa mga modelo ng mga nauna at sa pagitan ng relihiyon ni Allah subhanahu tabarak wa ta'ala. Naway gabayan tayo ni Allah subhanahu tabarak wa ta'ala sa matuwid na landas. Pagkalooban tayo ng tawfik ni Allah ta'ala sa pagsunod sa mga sahaba radiyallahu anhum wa ta'ziman lahum, at pagdakila sa kanila sa kaalaman na ipinagkaloob sa atin at sa relihiyon na ito ay binigay sa atin ng regalo ni Allah subhanahu tabarak wa ta'ala. Jazakumullahu khairan. Hanggang doon lamang. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.